First, we want to thank all of you for supporting our pilot episode last week. It was a huge success. Congratulations to the winner, Miss Karen Rapakon, who guessed the correct guiding word, toga. Again, I am urging all of you to participate later on and guess the guiding word that best represents today's episode. The winner will be announced next week. Further, as mentioned last time, this show is part of Thy Covenant Montessori School's guidance and mental health care program. We aim to reach out to those who feel alone. Remember, no one is alone because we, the TCMS family, is here with you. So, for today's featured story, let us watch another heartwarming and very inspiring episode of TCMS The Guiding Light with Ma'am Ami. Dear Ma'am Ami, ako po si Nika Kalisin, incoming grade 11 sa Thy Covenant Montessori School galing sa isang pampublikong paaralan na may scholarship dahil sa ating DepEd Senior High School Voucher System. I've been through depression dahil sa expectations ng mga nasa paligid ko at minsang nawala ng desire na pagbutihin ang pag-aaral dahil sa pain, anxiety, stress, and pressures. Ito po ang aking kwento. Hi! Hello po, ako po si Monica Lynn Kalisin. I'm incoming grade 11 student STEM from PCMS, and naatasan po ako na ikwento kung gaano kakulay, kung gaano binago ni Lord yung buhay ko. Despite na ang daming problema, tungkol to sa journey ko nung junior high school pa lang ako. Nagsimula siya nung grade 7 ako, lagi ako nabubuli. Hindi ko alam kasi siguro maliit ako, yun yung lagi nilang pinang-asar sa akin. Maliit ako, pandak, ganyan, lagi nila akong inaasar. Minsan, kinaayawan ako ng tao kasi natatarayan ko sila. Kasi ayoko inaasar nila ako. Hindi ko rin alam kung bakit ang tarik ko that time. Then, nung time na yon, doon na nagsimula yung problema ko. Pinipilit ko kasi magkaroon ng kaibigan, ng matalik na kaibigan yung andyan lang para sa akin. Pero, sa kagustuhan kong magkaroon ng kaibigan, hindi naman ako napunta sa maling kaibigan. Parang mali lang siguro ako ng napakisamahan. Or, parang kasi, masaya naman ako that time, pero mali yung nagagawa namin. Doon natutuwa ako. Cutting time na yon, ang bata-bata ko pa marunong na akong mag-cutting classes. Parang natuto na rin akong gumala. Nung time na yon, sobrang masaya kasi sabi nga nila kapag lahat ng masama is masaya. Pero na-realize ko yun nung time na nalaman ng magulang ko na kakating ako, na bumagsak ako sa mga subject ko, napabayaan ko yung pag-aaral ko. Nung time na yun, pinagalitan ng magulang ko yung mga kaibigan ko. Kasi di talaga ako ganong estudyante, hindi ako ganong takot ako umabsent. Sa totoo lang, takot ako umabsent. Pero nung time na yun, natuto na rin akong sumagot sa magulang ko. Yung isip ko kasi naging siya tama, hindi parang wala na siya sa lugar. Then nung time na yon, pinalayo ko ng magulang ko. Hindi na nila ako pinasama dun sa squad na yon, hindi na nila ako sinama. Then gusto ko magpasalamat sa group na yon kasi isa sila sa dahilan kung ba't ako nandito ako ngayon. Then nung ako na lang yung pinapagalitan ni mama, sabi ni mama sa akin, bakit ko daw parang ang bata-bata ko, ba't ko sinasayang yung buhay ko sa ganyang panahon, sa ganyang oras. Parang nagugula na rin ako kasi sabi ni mama, mag-aral ako, dapat ganito yung grades ko. Then, nung recognition, hindi man ako nakakuha ng with honors, pero nakakuha ko ng top sa classroom. Then, in-expect ko na matutuwa yung magulang ko kasi nga, diba? Kasi nga gusto nila makakuha ko ng mataas na grade. Then, nung time na yon, nung recognition na,
binigay ko sa magulang ko yung cards ko. Then, sabi nila, bakit eto lang? Bakit ganito lang? Ba't hindi ka pa nag-top 1? Kaya mo naman mag-top 1, ba't hindi mo ginawa? Nag-expect ako kasi akala ko matutuwa sila. Nag-expect ako kasi akala ko okay na sa kanila yung ganong grade. Akala ko pwede na yon, magiging masaya na sila doon. Pero sobrang na-down ako kasi pinaghirapan ko yung isang bagay. Pinilit kong habulin yung mga grades na tinaba ko. Pinilit kong maabot yung pangarap ko na makapasok sa top. Tapos ganun lang yung naririnig ko. Pero nung time na yon, hindi ako nagbigay ng hinanakit. Hindi kasi ako mapagtanim ng galit eh. Nung time na yon, yung sinabi ni mama na lang sa grades ko, kung bakit yun lang, ginawa ko siyang motivation para maging mas umangat pa. Then the next year, finokus ko yung sarili ko sa pag-aaral. Nag-aral ako ng mabuti. Nandun na yung pressure. Kasi gusto ko ng mataas na grades eh. Gusto ko makapasok sa honor. Gusto ko magkaroon ng medal. Gusto ko sabitan nila ako ng medal. Baka sa point na yon matuwa sila kasi meron akong medal. Then, nung time na yon sobrang hirap. Alam mo yung point na hindi mo na kaya, pero pinipilit mo pa rin kayanin kasi may gusto kang marating, may gusto kang kuhanin na pinangako mo sa sarili mo at pinapangako mo sa magulang mo na gusto mong kunin yung medal na yun eh. Then, nung time na yon sobrang nahihirapan ako. Ginagawa ko na yung lahat ng best ko. Then, nung recognition, eto na nga, sobrang saya to God be all the glory kasi nakakuha ko ng honor. So, kasi sobrang saya nun kasi unexpected na mas mataas pa sa inaakala ko yung nakuha kong grade. Sobrang natutuwa talaga ako kasi natupad ko yung pangako ko sa sarili ko na makakakuha ko ng medal. Then, nung time na yon, nung recognition, ang sakit sa part ko kasi mararamdaman mo yung isang bagay kung masaya ba yung pinagbigyan mo nun eh. Then, nung time na yon, sobrang nalungkot ako kasi feeling ko hindi pa rin sila masaya. Feeling ko hindi pa rin sila kontento dun sa binigay ko. Nung time na yon, parang naiisip ko na sa susunod nga, hindi ko na ipipressure yung sarili ko. Hindi na ako mag-aaral ng mabuti, hindi na ako magbibigay ng time, maghahagulgol sa pag-aaral ko. Parang hayaan ko na lang, go with the flow, ganon. Hayaan ko yung grades ko, hayaan ko yung mga assignment ko, ganon. Okay lang kahit hindi ako makapasa, ganon. Parang okay lang kahit may line of 7 na ako, parang okay na lang yun sa akin. Kasi kaysa naman, pinipressure mo yung sarili mo, then hindi na-appreciate nung pinagbibigyan mo. Parang sobrang sakit. Kasi pinaghihirapan mo yung isang bagay pero hindi nila ma-appreciate. Then nung time na yon, sobrang nalugmok ako. Inayaan ko na lang. Nung grade 9, wala na akong pake sa mga assignments, sa mga projects, sa mga school event. Wala. Okay lang, sige, bahala na, go with the flow, okay lang, sige, kung ayan na, sige, yan na lang, ganun, parang kung ano lang yung mapakita ko, yun na yun, hindi na ako nagbibigay ng mas mataas pa na effort para doon. Then, nung third grading, nakilala ko yung dalawang classmate na nag-church sila. That time, sobrang nalulungkot ako kasi nanghihinayang ako sa oras na sinayang ko. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Dapat hindi ko sinunod yung ko that time nung nalulungkot ako. Dapat hindi ko inisip na pabayaan ko yung pag-aaral ko. Nag-share sila sa akin ng Word of God. Then, nung time na yon, sinabi nila yung Matthew 6:33. Yun yung sinabi nila sa akin. Parang, isik ko si Lord and lahat ng bagay na gustuin ko, mapupunta sa akin. Yung seek first the kingdom of God and all those things shall be added unto you. Ibibigay sa akin ni Lord. Basta ang gusto ni Lord, istik ko yung kingdom niya, istik ko siya, unahin ko siya sa lahat ng bagay. Then, lahat ng mga gusto kong mangyari is mapapangyari niya. Then, nung time na yon, nadala nila ako sa church. Sobrang thankful, sobrang blessed. Kasi, yung kakulangan sa puso ko, yung kakulangan sa utak ko, feeling ko na mag-isa lang ako, napunan eh. Parang binuhos ni Lord. Eto si Mika, eto si Monica Lynn. Kulang siya sa kaibigan eh. Ano ko nga. Ganun yung ginawa sa akin ni Lord.
Sinika, napipressure sa pag-aaral, tanggalin ko yung pressure. Alam mo yon, gumagamit si Lord ng tao para ayusin ka niya. Ang galing kasi, yung progress nung pag-aayos sa akin ni Lord, sobrang smooth, sobrang saya. Walang katumbas yung pagbibigay at pagbabago niya sa akin. Sobrang saya. And then, nung time na yon, nung napapalapit na ako kay Lord, yung consistent na yung pag-church ko, yung natuto na rin ako mag-devotion, yung Bible verse ko, verse life yung tawag dun sa amin. Philippians 4:13, hinalintulad ko yung nangyari sa akin dun sa verse na yun, yung I can do all things through Christ who strengthen me, na kakayanin ko lahat ng bagay, kakayanin ko lahat ng problema, ng challenges na darating sa akin, basta kasama ko si Lord. Ayun yung message na binigay sa akin ni Lord, na kailangan itatak ko siya sa isip ko, kailangan hindi ko siya makakalimutan. Parang that time, ni-reveal sa akin ni Lord na lahat ng struggle, ng pain, ng anxiety, aalisin niya yan. Kasi si Lord, kapag binigay mo sa Kanya yung weakness mo, ibibigay niya sa'yo yung strength na gusto mo at yung kailangan mo. Ayun yung sinabi niya sa akin. Habang nagpipray ako, pinagpipray ko na maging maayos na lahat, maging payapa na. Then, nung grade 9 nga, half year ng grade 9, naging good term naman ako sa mga kaklasmate ko, sa mga ka-schoolmate ko, naging good term ako sa kanila. Then, the next year, unexpected, kasi mapupunta ako sa section 1, unexpected kasi yung classmate ko dati nung grade 9, sila pa rin yung classmate ko nung grade 10, nadagdagan lang. Tapos nung time na yon, mas dun pa ako na pressure kasi dun ko mas kailangan umangat. Parang naisip ko na, eto yung section na to, alam ko punong-puno to ng kompetensya. Parang, sige nga, matry nga makipagkompetensya. Parang ganun. Kahit parang sa tingin ko naman sa sarili ko, hindi ko kaya makipagkompetensya sa mga tao na yun. Pero tinatry ko yung best ko para makipagkompetensya sa mga yon. Sa gustuhan ko rin na parang may mapatunayan ulit sa magulang ko na gusto ko ulit sila paakyatin sa stage. Kasi sinayang ko yung year, yung grade 9 na pinabayaan ko yung pag-aaral ko. Gusto kong bumawi. And then, nung time na yon, mga half pa lang ng first grading, nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema sa bahay. Then, dumating sa point na pinagbabawalan ako ng magulang ko na magsimba kasi nalaman nila na iba yung church na pinagsisimbahan ko. Hindi siya Catholic church. Alam naman yun ng magulang ko kung ano yung church na yon. Pero nasa isip kasi nila na baka mabago yung paniniwala ko, mabago yung nila sa isip ko. Then, nung time na yon, pinalayo ako ng magulang ko dun sa church pinupuntahan ko, sa pinagsisimbahan ko. Nung time na yon, sobrang na-down ako. Kasi, nung time na yon, mas kailangan ko si Lord. Then, nung time na yon, dun pa nawala si Lord sa akin. Nung time na yon, hindi ko na alam yung gagawin ko. Merong problema sa bahay, may problema sa school, pati na rin yung mga classmates ko. Kasi, feeling ko talaga ayaw nila sa akin. Hindi ko alam kung ba't yun yung nafe-feel ko. Pero yun yung pinapifeel nila sa akin, ayaw nila sa akin. Pero tinanggap ko na yon na ayaw nila sa akin, kaya sobrang tahimik ko na lang sa room. Meron akong kaibigan, yun yung kasama ko rin sa church. Alam mo yung point na lumalayo ka na kay Lord, pero si Lord gumagamit siya ng tao para mas mapalapit ka pa sa Kanya. Then, nung time na yon, napalayo rin ako dun sa dalawang kaibigan na nag-church. Tapos, yung time na yon, nagkaroon ako ng boyfriend. Nung nagkaroon ako ng boyfriend, dun ko binuhos yung problema ko. Parang, yung time ko, sa kanya ko na lang binuhos, sa kanya ko na lang ibinigay. Kasi feeling ko sa kanya magiging masaya ako, ganun. Pero di nagtagal din. Naghiwalay din kami kasi hindi siya healthy. Alam ko sa sarili ko na kung healthy ba yung isang relationship. Kasi ako yung nandun eh. Ako yung nandun sa relasyon na yun eh. Para sa akin kasi nagkaroon ako ng relasyon. Parang puppy love lang yun. Pero that time, umistop siya ng pag-aaral. Hindi ko alam kung ano yung dahilan niya. Hiniwalayan ko siya kasi feeling ko ako yung nagiging dahilan nung pagtigil niya sa pag-aaral. And ayoko yun mangyari sa kanya. Ako yung magiging dahilan ng pagtigil niya sa pag-aaral niya. Nung time na yon, ang dami ko ng problema, sinisisi ko yung sarili ko sa mga problema ng iba. Sinisisi ko yung problema sa bahay, sa sarili ko. Parang kasalanan ko kung ba't nagkakaroon ng problema, kasalanan ko kung bakit ganito ako, kung anong nararanasan ko, kasalanan ko. Wala akong mapagsabihan.
yung time na yon, super kailangan ko si Lord. Umiiyak ako, wala akong mapagsabihan, wala akong karamay. Nahihiya ako mag-open sa iba kong kaibigan. Kasi baka kung ano lang yung sabihin nila, baka hindi lang din sila makatulong sa akin. Tapos naisip ko na rin na tumigil na sa buhay. Nung time na yon, ang dami pang problema, dumagdag pa yung nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng anxiety dahil daw sa pag-iisip ko, sa stress, sa kalungkutan, parang yung sa tiyan, basta ganun, yun yung sinabi sa akin yung sa tiyan, nagkaroon ako ng sakit sa, hindi ko naman sinasabi na nasiraan ako ng bait, pero parang hindi na ako nagtitiwala sa ibang tao, parang takot na ako ulit, ma-attach sa ibang tao, natakot ako sa lahat ng bagay. Then nung time na yon, nung umiiyak ako kay Lord, nagpipray ako. Habang nagpipray ako, pagkatapos ko mag-pray, yung mga regret ko kay Lord, sinabi ko kay Lord, ang bilis kasi na-answered prayer ako. Yung time na yon, nung nag-i-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung Exodus 14:14, yung sinabi doon ni Lord, the Lord will fight for you. You need to be still. Parang yun yung gustong sabihin sa akin ni Lord eh. Yan, yung problema mo na yan, anak, yun yung magpapalakas sa'yo. Tutulungan kitang labanan mo yan. Basta manatili ka lang. Ganun yung gusto sa akin sabihin ni Lord. Then nung time na yon, nag-reveal sa akin yung verse na yon. Nung time na yon, dun parang kailangan kong bumalik kay Lord. Kailangan ko siya ulit. Nakalimutan ko na meron akong Lord na tutulong sa akin, na magbibigay sa akin ng strength. Napapangunahan ako ng problema, napapangunahan ako ng takot, ng hiya. Natatakot akong bumalik sa church na yun, natatakot akong pagtabuyan na lang nila ako, ganun, kasi nga, naging backslider ako, kasi, parang nagpadala ako sa emosyon ko, kung ano yung nangyari sa akin. Then, nung time na yun, nag-church ako, then, sobrang galing, kasi, sobrang durog na durog ka, pressure, broken hearted, family problem, stress sa school, lack of friends, iba pa, yung ibang mga problema, yung sisi, patong-patong na schoolwork, basta patong-patong na yung mga nagiging problema, ang sakit na sa ulo, yung hindi mo na kaya, gusto mo nang sumuko, kasi yung feeling na yun, gusto ko na talagang sumuko nun eh, dumating sa point na, pigil ko na tong buhay ko. Pero nung nag-church ako, sobrang blessed ako. Sobrang blessed ako nun. Kasi, una sa lahat, tinanggap ako ulit ni Lord. Kahit na nagkaroon ako ng kasalanan, naging backslider ako, nagkaroon ako ng doubt sa Kanya, nawala yung faith ko, yung naging unbeliever ulit ako, bumalik, nag-back to basic na naman ako. Pero si Lord, kahit ano yung problema, kahit ano pa yung problemang pinagdaanan mo, nagawa mo, tatanggapin ka niya. Ayun yung super duper na sobrang thankful ako kasi tinanggap niya ulit ako. And of course, nung church na pinapasukan ko, tinuring nila ako bilang pamilya, tinuring nila ako bilang anak, kapatid. Yung time na yon, doon na nabobuo yung inaano ako ni Lord eh. Inaayos ako ni Lord, minumult ako ni Lord for the next, parang sa next na mangyayari sa buhay ko. Then, nung time na yon, sobrang blessed from the durog yung pagkatao, durog sa lahat, wala ka ng hope, wala ka ng may isip na may pag-asa po ba talaga? Parang ganun. Hindi kasi biro talaga yung problema. Alam ko, sa ngayon, may mga mas malalim pa na problema. Pero, gusto ko lang sabihin sa mga estudyante na nakakaranas din ng pressure sa magulang. Guys, gusto ko sabihin sa inyo na yung pag-pressure sa inyo ng magulang nyo is gawin yung motivation para mas lalo pa kayong umangat. Huwag kayong magpapadala sa sinasabi nila na kung huwag mong patunayan na ganun ka talaga, patunayan mo sa kanila na mali sila, na may kaya kang gawin. Then, kung napipressure ka, ibigay mo kay Lord, and si Lord yung mag-aayos niyan. Ang galing. At ito na yung pinaka-end kung paano ako inayos ni Lord. Sa pamilyang puro pressure, wala nang ganun. Nung bumalik ako kay Lord, nadala ko na rin yung pamilya ko sa church. Nadala ko yung dating naging hindrance para hindi ako makapagsamba sa Diyos. So, lack of friend, pinunan yun ni Lord. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan, ng kapatid, ng tunay na kaibigan sa church. Yung grades
grades na hinahabol ko, nagkaroon ako ng kapayapaan. Na-realize ko na hindi ko dapat ginagawa yung isang bagay para sa ibang tao, kundi dapat para sa sarili ko at para sa Diyos. So, nagkaroon ako ng realization na kaya tayo hinahayaan ni Lord na madapa, kaya tayo hinahayaan ni Lord na masaktan, kaya tayo hinahayaan ni Lord na masugatan, masaktan, kasi gusto niya kapag nasaktan tayo, lalapit tayo sa Kanya. Gusto niya kapag nasaktan tayo, siya yung tatawagin natin. Yun yung gusto ni Lord. Kasi ayun yung parang revelation sa akin ni Lord eh. Kapag nahihirapan ka anak, hindi mo kailangan yung ibang tao. Kailangan mo ako. Yun yung sinabi sa akin ni Lord. To those na nahihirapan ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na keep it up, cheer up, na andyan si Lord sa likod mo. Manghingi ka ng tulong sa Kanya. Huwag ka mahihiyang manghingi ng tulong sa Kanya. Hindi ka magsisisi kapag nanghingi ka ng tulong sa Kanya. So, yun lang. Gusto ko lang din i-share na accept what you are and show who you are. Kasi kapag tinanggap mo na yung sarili mo, kung ano yung mali sa'yo, kung nangyari sa'yo, kapag lahat yun, na-accept mo na sa'yo, pag na-accept mo na yung bagay na yun, ang laking tulong nun. Pag natanggap mo na yung sarili mo, kaya mo nang iharap yung sarili mo ng buo at tanggap mo yung sarili mo sa iba. And don't take every challenge as a problem. Take every problem as a challenge. And yung last, there's no elevator to success. You have to take the scare. Kung nasa punto ka pa lang ng nahihirapan ka, huwag ka mawala ng pag-asa kasi kapag nalagpasan mo yan, dun mo malalaman kung gaano kahalaga, ka-treasure yung bagay na yon. Yung nangyayari sa'yo, matutuwa ka kapag nakita mo na yung result. Kung napapagod ka, Matthew 11:28, lahat ng nahihirapan lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ni Lord. Yun lang, to God be all the glory. Sana na-inspired kayo sa kwento ko. And sana nakatulong ako sa iba yung problema. Sobrang thankful ako kasi nakinig kayo. Yun lang guys, salamat. Dear Miss Ami, maraming salamat po. Ma'am Ami, sa lahat pong nanonood, maraming salamat po. At ngayon po ay ating napanood ang kwento ng buhay ni Nika Kalisin at ang kanyang mga karanasan bilang isang teenager. At ngayon ay makakasama po natin si Nika. Hello Nika! How are you? At sa iyong palagay Nika, sino o sino-sino ang iyong guiding light sa buhay? Ma'am Ami, ang mga guiding light ko, unang-una sa lahat, si Lord. Siya yung nagbigay ng strength sa akin nung nahihirapan ako. And syempre, sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ito na lang yung mga magulang and mga friend mo. And second, yung family ko. Sila din yung naging motivation ko at tumulong sa akin para makapunta ako sa akin nakatayuan ko ngayon. And panghuli, yung mga taong nagdadrag sa akin pababa, nagpapasalamat ako sa kanila kasi isa sila sa mga nagmotivate sa akin para mas lalo pang umangat, mas lalo pang magsumika para maabot ko yung mga pangarap ko. Yun lang po. Yun lang yung mga guiding light ko. Si Lord, family, and mga taong nagdadrag down sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Yes, grateful as always, Nika, kay God at sa ating family. At ganun din, thankful tayo sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin sa buhay sabagat bawat isa ay may binibigay sa ating lesson. At ngayon, Nika, ano naman ang maipapayo mo sa mga kabataang dumanas na katulad ng dinanas mo?
ako sa mga kabataan na nakakaranas din ng problema yung nagdadaanan ko. Cheer up guys, makakaya mo rin yan, malalagpasan mo rin yan. At the end of the day, ma-realize mo na lang na ang galing mo kasi nalagpasan mo yung ganong problema. And yung ibigay mo lahat ng problema mo, ng weakness mo, lahat ng hinanakit mo, yung regret mo sa mundo kay Lord, and hayaan mo si Lord yung umayos ng buhay mo. Yung pinaka nag-motivate sa akin, ibabayo ko rin sa'yo, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthen me. Isa yun sa mga verse na nagbago sa akin. And kung sakto siya sa'yo, gamitin mo rin siya as motivation, as encouragement sa'yo, para mas lalo ka pang mas umangat. Kung may nagda-drag down man sa'yo, kung may nag-expect man sa'yo sa mga ginagawa mo, huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Gawin mo lang yan para sa'yo and para kay Lord. Whatever you do it for you and for the Lord, not from the other. Kasi kapag ginawa mo to ng buong puso mo, maganda yung kalalabasan nito, lalo na para rin sa Diyos. And mapapayo ko lang din sa inyo, laging yung isip si Lord. Kasi si Lord, lahat ng gusto mong gawin, pag kasama mo siya, kapag sinig mo siya, malalagpasan at makakaya niya lahat ng yon ng maganda pa sa ine-expect mo. Yun na yung magpapayo sa inyo. God bless you all, and maraming salamat sa nanonood. Asahan ko yung ibang magte-testimony and mag-share inspiring story nila dito sa TCMS. And maraming salamat sa TCMS and kay Ma'am Ami. Maraming salamat. Yes, our strength comes from God, Nika. Super galing ni God. At tayo ay nagiging overcomer because of Him. So, Nika, ano ang ating guiding word for today? Tayo nyo, ito yung guiding word ko for this week. Yung guiding word ko is grado. Napili ko yung grado kasi dito nagsimula yung problema ko, and at the same time nalagpasan ko naman din siya. Kasi yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa nanonood, and maraming salamat po sa TCMS and kay Ma'am Ami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and God bless you po. To God be all the glory. Ayan, nakilala natin si Nika at very inspiring ang kanyang kwento, lalong-lalo na para sa mga kabataan. Kaya nga, ang ating pinakamagandang natutunan sa araw na to at sa buhay ni Nika ay ang maging resilient. Ano man po ang ating dinaranas, lagi po nating iisipin ang lahat ay may solusyon. Kapag may problema, mayroong solusyon. Very easy kapag tayo ay nagsabing, ayoko na. Very easy po yun because we're not going to do something. But if we're going to do something out of that problem, yun po, medyo mahirap. Pero ang result ay very fulfilling. Tulad ng ginawa ni Nika. Nung una, ay ayaw niya nang mag-aral dahil sa expectation ng kanyang mga magulang, kapamilya, o mga kaibigan. Subalit, ito rin naman ang naging springboard niya upang tahakin ang isa pang masalimuot na buhay sa pag-aaral, ngunit nakamit niya ang kanyang pinakamimithing grado. To all the viewers, thank you for being a part of our episode today. See you again next week and keep safe. Have a blessed day ahead. To God be the glory.